Kumusta, mga minamahal kong taga-subaybay ng kilig at luha? Ako po si Clara at muli tayong magsasama sa isa na namang paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagluluksa, at ang matinding pakikipaglaban para sa katotohanan sa mundong puno ng sikreto at kapangyarihan kung saan ang pag-ibig ay tila hindi sapat. Paano mo ipaglalaban ang sarili at ang pinakamamahal, lalo na kung ang sugat ay nanggaling sa mismong taong itinuring mong pamilya? Wala ka ng karapatan dito, Leandro. You are nothing but a useless son living off your father's name. Namuo ang dugo sa tenga ni Leandro. He felt a cold dread creeping from his feet up to his spine. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Ang mismong taong ipinangako ng kanyang ama na magiging ikalawang ina niya. Ngayon, ay siya pa ang bumabato sa kanya ng pinakamasakit na salita. Kagabi lang, nagdarasal pa siya. Ngayon, para siyang inilibing ng buhay. Was this all a dream? A nightmare? Bakit? Bakit niya ito ginagawa? Naalala niya ang kanyang ama? Ang bawat gabing hawak nito ang lumang ledger. Itinuturo ang halaga ng integrity. Kung may minadali, may tinatago. Ang mga salitang iyon ay tila umiikot sa kanyang isipan. Ngayon ay may kasamang malalim na kirot. Ngumiti si Doña Estrella, puno ng pagmamalaki. Naglakad siya patungo sa dulo ng mahabang lamesa, may hawak na isang sobre. The decision of the board is final. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila sinasaksak ang puso ni Leandro. This company needs a strong leader, not a weakling who hides behind his father's legacy. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Sumang-ayon ang mga ito. Walang emosyon ang mga mukha. Pinilit ni Leandro na magsalita. Pero, ang original na will ng tatay ko, pinutol siya ni Doña Estrella. The new will, Leandro, is legally binding, signed and notarized, 3 days before your father's unexpected passing. May diin ang kanyang boses sa bawat salita. It states clearly that I am the sole controller of Valdez Holdings. Naramdaman ni Leandro ang pagdududa, ang galit, ang hapdi. Isang di kapani-paniwalang katotohanan. His father would never. Hindi ito ang paraan ng kanyang ama. Ito ay isang laro, isang masakit na laro. May lamat na ang lahat ng pagtitiwala niya sa mundo. Ang mga mata ng mga miyembro ng board ay tila nakatingin sa kanya, hindi bilang anak ng namayapang CEO, kundi bilang isang kaawa-awang estranghero. Tumayo si Leandro. Napansin niya ang litrato ng kanyang ama sa desk. Nakangiti ito. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngayon, parang isang malaking panunokso. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamay. Parang may tumusok na tinik sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang hangin sa boardroom ay tila bumigat, umaapaw sa paghatol. Kailangan mo nang umalis, malamig na sabi ni Doña Estrella. We have important matters to discuss, matters that no longer concern you. Umalis si Leandro. Ang mga hakbang ay mabigat. Bawat pintuan na kanyang nilalagpasan ay tila sumasarado sa kanyang pag-asa. Nang makalabas siya ng Valdez Holdings, sinalubong siya ng malakas na pagbuhos ng ulan. Dumikit ang kanyang damit sa kanyang balat, malamig at basa. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Ang bawat patak ng ulan ay tila luha na pumapatak para sa kanya. Saan siya pupunta? Ano na ang mangyayari? Blanko ang kanyang isip, tulad ng dilim na bumabalot sa Makati, habang unti-unti siyang nilalamon ng kalungkutan. Sa gitna ng rumaragas ang ulan, nagpatuloy si Leandro sa paglalakad, walang direksyon. Parang basang-basa rin ang kanyang kaluluwa. Ang Makati skyline na dati sumisimbolo sa kanyang pamilya at kinabukasan, ngayon ay tila isang naglalakihang pader na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang pangalan, ang karapatan, ang pamilya. Isang linggo ang lumipas.
Natagpuan ni Leandro ang kanyang sarili sa Quezon City. Mas magulo, mas makulay, mas totoo. Wala rito ang pretensyon ng Makati, ang malamig na tinginin ng mga taong mayayaman. Ang kanyang maliit na apartment ay may bintanang tanaw, ang isang abalang kalye, puno ng ingay at buhay. Dito, wala siyang Valdez. Wala siyang legacy na dapat pangalagaan. Kailangan niyang magsimula. Leandro Valdez, right? New hire? Nagulat si Leandro. Nasa loob siya ng maliit na tech startup office, nagbabasa ng isang document. Nakatayo sa harapan niya ang isang babae. Matangkad, may matalim na tingin, at ang buhok ay nakatali ng ponytail. May hawak siyang tablet, at ang kanyang facial expression ay parang laging may sinusuri. Maya Rios, ang Chief Digital Forensics Specialist. Ako si Maya. We'll be working on the same project, sabi niya. Walang emosyon. Just follow the protocols and we'll be fine. Malamig, but practical. Iba kay Doña Estrella. Walang pretensyon. Iyon ang unang impresyon ni Leandro kay Maya. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang pagiging meticulous nito. Bawat detalye, bawat data point, binibigyan niya ng pansin. Walang palpak, walang emosyon, parang robot, but a very efficient one. Isang tanghali, habang kumakain si Leandro sa isang karinderya, malapit sa office, adobo na may kanin, isang simpleng pagkain, nakita niya si Maya na mag-isang kumakain din. Ngayon lang niya napansin na kahit matapang ang aura nito, may lungkot din sa kanyang mga mata. Maya-maya, nakangiti siya ng kaunti ng matikman ng sabaw ng sinigang. Isang ngiting hindi niya pa nakita sa office. Ang simpleng nangiting iyon ay tila nagpapakita ng isang tao sa likod ng matalas na professional facade. Parang may biglang kumiliti sa puso ni Leandro. This was real. Ito ang buhay. Walang nagmamadali. Walang tinatago. He thought of his father's words again. Ang mga tao dito ay tila mas totoo. Sa Quezon City, nagsimula siyang makahanap ng kaunting kapayapaan. Ang ingay ng traffic, ang amoy ng kape sa umaga, ang tawanan ng mga kapitbahay, lahat iyon ay tila nagpapahiwatig na may pag-asa pa. Gabi na. Mag-isa si Leandro sa kanyang maliit na apartment. Inayos niya ang kanyang mga gamit, trying to unpack his life. May nakita siyang lumang kahon. Mga gamit na naiwan niya sa Valdez Holdings, pinadalhan lang sa kanya ng isang dating empleyado na may utang na loob sa kanyang ama. Sa loob ng kahon, sa ilalim ng mga lumang libro at dokumento, mayroon siyang nakitang isang bagay na halos makalimutan na niya. Isang lumang smartphone. Ang screen nito ay basag, parang isang cobweb. Ang katawan nito ay may mga galos. Pero alam ni Leandro na ito ang phone ng kanyang ama. At alam niyang puno iyon ng mga sikreto. Malamig ang hawak ni Leandro sa lumang telepono ng kanyang ama. Basag ang screen, parang salamin ng kanyang nakaraan na nadurog. Ilang gabi na siyang walang tulog, nag-iisip. Kaya ba niyang gawin ito? Kaya ba niyang kalampagin ang mga multo ng nakaraan? Ang kanyang ama, may iniwan bang huling mensahe? Kinabukasan lumapit si Leandro sa mesa ni Maya. Maya, may gusto sana akong ipagawa, if you have time. Ang boses niya ay nag-aatubili, puno ng pag-aalinlangan. He felt a pang of hiya. Pakiramdam niya, dinudungisan niya ang professional relationship nila. Tumingin si Maya sa kanya, diretso ang mga mata. Is it company-related? No, personal. Huminga siya ng malalim. It's about my father. I need help recovering data from his old phone and laptop. I think there might be something important there. Sandaling natahimik si Maya. Tiningnan niya ang telepono sa kamay ni Leandro. Hindi niya nakalimutan ang dating kinaiinisan niyang mga mayayaman, ang mga taong may problema dahil sa pera. Ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Leandro, ang tunay na sakit. Alam mo ba kung gaano ka-complicated yan, Leandro? Lalo na kung lumana at damage ang device.
I know, sagot ni Leandro, halos pabulong. But I have nowhere else to go. You're the best. Huminga si Maya ng malalim. Professionalism over personal bias. That's what she always told herself. Okay, dalhin mo yan bukas, pero kailangan kong sabihin sa'yo, walang kasiguraduhan. Kinabukasan, dinala ni Leandro ang lahat. Ang basag na telepono, isang lumang laptop na ayaw nang mag-on, at isang external hard drive na halos nakalimutan na niya. Maya carefully laid out her tools. She worked with precision, her fingers dancing on the keyboard, her eyes glued to the screen. Si Leandro naman, nakaupo lang sa gilid, tahimik na nagmamasid. Habang tinitingnan niya si Maya, napansin niya ang determinasyon sa mukha nito. Hindi lang ito trabaho para sa kanya. Ito ay isang puzzle. Ilang gabi silang nagtrabaho ng magkasama. Ang office na dati puno ng ingay, ngayon ay tahimik, tanging ang tunog lamang ng keyboard ni Maya ang naririnig. Nagdala si Leandro ng kape, ng merienda. May mga oras na nagkukwento sila tungkol sa kanilang childhood, sa kanilang mga pangarap. Unti-unting natutunaw ang pader sa pagitan nila. Nagsisimula silang maging magkaibigan. O higit pa, isang gabi, habang abala si Maya sa pag-recover ng mga file, nakatulog si Leandro sa kanyang upuan. Ang ulo ay nakasandal sa desk, napagod sa paghihintay at pag-asa. Lihim na pinagmasdan siya ni Maya. Nakita niya ang isang taong puno ng kirot at bigat, hindi ang mayabang na Valdez na akala niya. Kinuha niya ang manipis na jacket na nakasabit sa upuan ni Leandro at marahang inilagay sa kanyang balikat. Bandang madaling araw, biglang nag-flash ang screen ni Maya. Got something! Excited niyang sabi, hindi napansin na tulog si Leandro. Leandro! Gisising! Minulat ni Leandro ang mga mata, nagtataka. Ano yan, Maya? Look at this! Itinuro ni Maya ang screen. Ang metadata ng electronic copy ng will na ginamit ni Doña Estrella. Ang creation date. It's just 3 days before your father's death, tama? Oo, bakit? Pero ang modification date at ang system timestamp ng pag-save nito, it was done after your father was already declared comatose. Beyond his capacity to sign anything, the system logs clearly show it. Nagulat si Leandro. Ang mga salita ni Maya ay tila bumato sa kanya. Ito ang unang seryosong bakas. Isang bakas na nagsasabing hindi ito simpleng kapalaran. Ito ay isang krimen. Ang bawat detalye ng metadata ay parang patak ng lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Leandro. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Doña Estrella ang ganitong panlilinlang. Ngunit may isang tao na nakakaintindi, si Maya. Ang mga matatalas niyang mata ay hindi lumilingon sa drama, kundi sa katotohanan ng data. This is just the tip of the iceberg, Leandro. Sabi ni Maya, ang kanyang boses ay seryoso. If they manipulated one document, they might have done more. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Oras ang kalaban nila. Bawat gabi, ang office ay nagiging kanilang silid investigasyon. Ang mga lumang hard drive, ang mga encrypted files, unti-unti itong binubuksan ni Maya. Ang bawat file ay isang posibleng susi. Natuklasan nila ang mga email na may kakaibang IP address, mga oras ng pagpapadala na madalas ay hating gabi, at mga internal memos na hindi tugma sa karaniwang protocol ng Valdez Holdings. Mayroong isang mas malaking web ng panlilinlang na umaabot hanggang sa loob ng Valdez Holdings. Samantala, sa Makati, hindi na mapakali si Doña Estrella. Nakarating sa kanya ang mga bulong-bulungan tungkol kay Leandro at sa isang babaeng techi na kasama niya. Ang kanyang malalim na network ay nagsimulang gumalaw. Ang kanyang mga tauhan ay pinag-utusang sundan si Leandro. Kailangan niyang malaman kung ano ang ginagawa ng walang kwentang anak ng kanyang asawa. Isang araw, habang naglalakad si Leandro at Maya patungo sa isang karinderya para mag-lunch,
Napansin ni Leandro ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Familiar ito. Nakita na niya yon sa Makati, pero ipinagsawalang bahala niya. Baka nagkataon lang. Alam mo, Leandro, biglang sabi ni Maya habang nangumunguya ng adobo. Maraming beses na akong nasunog sa apoy ng mga taong mayayaman. Akala mo, lahat sila ay tapat at may integridad. Pero minsan, ang pinakamalalim na sikreto ay nanggagaling sa mga taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mo. Tumingin si Leandro sa kanya. Ang mga salita niya ay tila bumabaling sa kanyang sariling karanasan. Nangyari na ba sa'yo yan, Maya? Nag-aalangan si Maya. Huminga siya ng malalim. Oo, ang pamilya ko. We used to have a small business. Mayaman ang nag-invest. Ang daming pinangako. Pero in the end, kinuha lang lahat. Iniwan kaming wala. Mula noon, I learned to trust data, not promises, not people who wear expensive suits. Tumango si Leandro. Naintindihan niya. Ito ang dahilan ng pagiging matigas niya. Hindi lahat ng nasa Makati, ganoon. Sabi niya, halos pabulungi. Ang tatay ko. He truly believed in doing what's right. I know, sagot ni Maya. At sa pagkakataong yon, may bahid ng lambing sa kanyang boses. Nakikita ko yan sa'yo. Sa ilalim ng lamesa, kinuha niya ang kamay ni Leandro at bahagyang pinisil. Isang simpleng gesture, ngunit puno ng tiwala. Gabi na naman, natapos na sila sa trabaho. Naglalakad na si Leandro pa uwi. Ang isip ay puno ng mga bagong ebidensya at ang init ng kamay ni Maya. Habang papasok siya sa kanyang apartment, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang unknown number. Ang laman ng mensahe ay isang babala. Huwag ka nang makialam. Tigilan mo na yan. Kung ayaw mong may mangyari sa mga mahal mo sa buhay. Kasama ng text ay isang larawan. Isang larawan ni Leandro at Maya na nakaupo sa karinderya kaninang tanghali. Ang mga kamay nila ay magkahawak sa ilalim ng lamesa. Nanlamig ang buong katawan ni Leandro. Alam niyang may sumusunod sa kanya. Alam niyang nasa panganib si Maya. Nanlamig si Leandro nang makita ang larawan. Hindi lang siya ang pinuntirya ng babala, kundi pati si Maya. Ang takot ay hindi para sa sarili, kundi para sa taong unti-unti niyang minamahal. Mabilis niyang tinawagan si Maya. Nakuha mo rin? Tanong ni Maya. Ang boses ay may bahid ng pagkabahala, ngunit nanatiling matatag. Oo, nasaan ka? Nasa bahay na ako. Mag-ingat ka, Leandro. Mukhang hindi sila nagbibiro. Kinabukasan, magkape silang dalawa sa isang liblib na coffee shop bago pumasok sa trabaho. Nag-isip sila ng plano. Kailangan nilang magmadali. Kung nasa panganib na si Maya, kailangan nilang bilisan ang paghahanap sa katotohanan. Leandro, may na-recover ako. Sabi ni Maya, ipinakita ang kanyang laptop. Mga voice notes, galing sa phone ng tatay mo. Naramdaman ni Leandro ang pagtibok ng puso niya. Ito na siguro. Ang huling pag-asa. Inilagay ni Maya ang isang headphone at ibinigay ang isa kay Leandro. Pumikit si Leandro. Mula sa speaker, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Malinaw, ngunit may bahid ng pagod. Hindi ko maintindihan bakit nag-iba ang tono. Sabi nila, okay na. Pero ang pakiramdam ko, may mali. Ang signature ko, kailangan kong doblehin ang check. Masyadong mabilis, masyadong malinis, hindi ako komportable kung may minadali. Narinig ni Leandro ang pamilyar na kasabihan. Napatingin siya kay Maya. Ang mga mata niya ay nagtataka, ngunit may pag-unawa. Nagpatuloy ang mga voice notes. Ang bawat isa ay tila mga fragmented thoughts ng kanyang ama. Mga pag-aalinlangan, mga babala. Hanggang sa isang particular na recording, ang boses ng kanyang ama ay naging mas malabo, mas mahina. May nagtatago, isang matagal na akong pinagkatiwalaan. Hindi ko akalain ang dating katiwala.
Si Mang Ben. Bakit? Nagulat si Leandro. Mang Ben? Ang dating katiwala namin, childhood friend ni Papa. Ang Mang Ben na ito ay parang bahagi na ng kanilang pamilya. Isang taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama sa maraming taon. Ang akala niya'y matalik na kaibigan ng kanyang ama. Nagpatuloy ang recording. Ang huling mga salita ay halos bulong na lang. Napakasakit. Ang pagtataksil ni Ben at siya ang may alam ng lahat, ang susi sa mga sikreto ng Valdez Holdings. Ipagpatuloy mo. Anak, biglang naputol ang recording. Tahimik ang office. Tila nagdudugo ang puso ni Leandro. Pagtataksil. Pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan. Hindi lang si Doña Estrella. May iba pa. Mas malalim ang sugat. Pinikit ni Leandro ang kanyang mga mata. Hinayaang dumaloy ang sakit. Naramdaman niya ang kamay ni Maya na marahang pumisil sa kanyang braso. Wala siyang sinabi. Ngunit ang simpleng hawak na yon ay sapat na. Sapat na para maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. May alam si Mang Ben. Bulong ni Maya, ang kanyang tingin ay matalim. At sa tingin ko, konektado siya kay Doña Estrella. Napatingin si Leandro sa screen. Isang malaking question mark ang umusbong sa kanyang isipan. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng sakit, ngayon ay nagiging matinding galit at determinasyon. Ang huling recording, may huling bulong na nagpatindig ng balahibo ni Leandro. Ito ay halos hindi na marinig. Tila isang huling hininga, isang huling babala. Ang totoo, wala sa papel, nasa puso, nang nagmamayari ang bulong ng kanyang ama. Ang totoo, wala sa papel, nasa puso ng nagmamayari. Ang mga salitang iyon ay tila bumubulong sa isipan ni Leandro, isang gabay sa gitna ng kadiliman. Hindi lamang tungkol sa pera o ari-arian ang labanan na ito. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagmamahal at sa pagtataksil. Mang Ben, ulit ni Leandro, puno ng hinanakit. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito sa tatay ko. Maraming tao ang kayang magbago, Leandro, lalo na kung may malaking pera o kapangyarihan ang nakataya, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon, ngunit may nakatagong pag-unawa. Kinailangan nilang alamin kung nasaan si Mang Ben. Sa tulong ng kanyang network at kaunting digital sleuthing ni Maya, natuklasan nila na si Mang Ben ay hindi nakasama sa Valdez Holdings. Ngunit nagtatrabaho siya ngayon sa isang construction company na under contract ng Valdez Holdings, isang kumpanya na pagmamay-ari pala ng isang malapit na kaibigan ni Doña Estrella. Malalim ang ugat ng panlilinlang. Kailangan nating makipagkita kay Mang Ben, sabi ni Leandro. Kailangan nating malaman ang totoo mula mismo sa kanya. Hindi iyan magiging madali, Leandro, babala ni Maya. Kung totoo ang hinala natin, binayaran siya ni Doña Estrella. Hindi siya magsasalita. Ngunit determinado si Leandro. Hindi niya kayang hayaan lang na walang katarungan ang ama niya. Lumipas ang ilang araw. Sinusundan ni na Leandro at Maya si Mang Ben, naghahanap ng tamang pagkakataon. Napansin nila na si Mang Ben ay nagiging secretive. Madalas siyang nakikipag-usap sa telepono sa mga liblib na lugar. Ang kanyang mga kilos ay tila puno ng kaba. Isang gabi, sinusundan nila si Mang Ben sa isang subdivision sa labas ng lungsod. Mayroon siyang nakaschedule na meeting. Hindi nila alam kung sino. Nagpark sila ng malayo, naghintay. Ang hangin ay malamig, at ang tahimik na gabi ay tila puno ng mga lihim. Biglang dumating ang isang itim na SUV. Bumaba ang isang babae mula sa sasakyan. Doña Estrella, nagkatinginan sina Leandro at Maya. Ang kumpirmasyon, ang kirot ng katotohanan. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Si Mang Ben ay kasabwat ni Doña Estrella. Lumapit si Doña Estrella kay Mang Ben. May sinabi siya, at pagkatapos ay iniabot ang isang makapal na puting sobre.
Kitang-kita ni Leandro at Maya na puno ito ng pera. Tumango si Mang Ben at pagkatapos ay mabilis na nagpaalam si Doña Estrella, sumakay sa SUV at umalis. Si Mang Ben naman, tiningnan ng sobre at may bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha bago niya ito itinago sa kanyang bulsa. Yan ang utang na loob na binayaran. Bulong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila na puno ng lungkot. Naramdaman ni Leandro ang galit, ang kirot, ang taong inalagaan ng kanyang ama, ang taong pinagkatiwalaan niya. Ngayon ay sumasaksi sa isang tahimik na transaksyon ng pagtataksil. Nag-clenched fist si Leandro, ngunit bago pa siya makakilos, hinawakan ni Maya ang kanyang braso. Hindi pa ngayon, Leandro. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Mang Ben. Kailangan natin ng mas solidong ebidensya. Pinikit ni Leandro ang kanyang mga mata, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Tama si Maya. Hindi ito tungkol sa impulsiveness. Ito ay tungkol sa katarungan. Sa likod ng galit, may namuong mas matinding determinasyon. Ngayon, hindi na lang ito tungkol sa kanyang ama, kundi sa lahat ng pamilyang nasira ng ganitong uri ng kasakiman. Nang makalayo na si Mang Ben, lumabas sina Leandro at Maya mula sa pinagtataguan. Ang tahimik na gabi ay naging saksi sa kanilang matinding pagkadiskubre. Ang utang na loob na binayaran ni Doña Estrella ay hindi lang pera. Ito ay isang pagtataksil na lumalampas sa material na bagay. Balik tayo sa office, sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay malamig ngunit may diin. Kung kasabot si Mang Ben, may iniwan din siyang digital footprint. Kailangan nating hukayin. At muli, bumalik sila sa kanilang makeshift investigation room. Si Maya, focused sa kanyang trabaho, habang si Leandro ay nakatitig sa screen, ang isip ay puno ng galit at hinanakit. Hindi niya akalain na ang mga ngiti at paggalang ni Mang Ben sa kanyang ama noon ay pawang kasinungalingan lamang. Oras ang lumipas. Ang katahimikan ay tanging sinisira ng tunog ng keyboard at pag-iisip. Hanggang sa biglang tumigil si Maya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Leandro, may nahanap ako, sabi niya, halos hindi makahinga. Isang email galing kay Mang Ben, address kay Doña Estrella. Mabilis na lumapit si Leandro. Nakita niya ang screen. Ang email ay may petsang 1 linggo bago ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang subject, Urgent Board Meeting, Project Genesis. Project Genesis? Tanong ni Leandro. Kunot ang noo. Hindi niya pa narinig ang tungkol doon. Ang laman ng email, kailangan nating mapabilis ang paglilipat ng assets bago ang finalization ng new arrangements. May attachment pa, financial statements at isang draft ng isang proposal. Paliwanag ni Maya ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Mukhang planado na nila ang lahat. At ang meeting na ito, hindi ito na-announce sa publiko o sa Leandro. Naramdaman ni Leandro ang paglamig ng kanyang dugo. Ang Project Genesis at finalization ng new arrangements ay tila code name para sa isang mas malaking operasyon. At ang urgent board meeting na ito ay hindi para sa lahat. Kailan ang meeting na to? Tanong ni Leandro. Ang boses ay halos isang bulong. Tiningnan ni Maya ang timestamp ng email. 2 araw. Mula ngayon. Sanaysahan, 2 araw. Ganoon lang kabilis ang kanilang oras para pigilan ang panlilinlang ni Doña Estrella. Ang Project Genesis ay hindi lamang tungkol sa diwata ng kanyang ama. Ito ay isang mas malaking paglipat ng assets na magpapaalis sa kanya ng tuluyan. Ang email ni Mang Ben ay ang missing link. Kailangan nating pasukin ang meeting na yan, sabi ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating pigilan sila. Pero paano? Tanong ni Maya. Bantay sarado yan. At sigurado akong gagawa sila ng paraan para hindi ka makapasok.
Naalala ni Leandro ang tinig ng kanyang ama. Kung may minadali, may tinatago. Ngayon, siya naman ang kailangang magmadali. Nagplano sila. Kailangan nila ng isang diversion. At kailangan nila ng inside man. Biglang sumagi sa isip ni Leandro si Aling Nena, ang dating sekretary ng kanyang ama. Isang taong may utang na loob sa kanyang pamilya at hindi niya pinaniwalaan ang pagtataksil kay Leandro. Aling Nena, sabi ni Leandro, kailangan ko ang tulong mo. Sa kabilang banda, hindi rin nagpapabaya si Doña Estrella. Nakaramdam siya ng matinding banta kay Leandro. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa bagong ebidensya ay nakarating sa kanyang mga tenga. Kailangan niyang wasakin ang kredibilidad ni Leandro. Isang araw, habang naglalakad si Leandro at Maya patungo sa opisina, may nakasalubong silang mga tabloid reporters, walang babala. Bigla silang kinuyog. Mr. Valdez, totoo bang may illicit affair kayo ng kasamahan niyo na si Miss Rios? Tanong ng isang reporter. Sinasamantala niyo lang daw po ang sitwasyon ng pamilya Valdez? Dagdag pa ng isa. Nagulat si Leandro. Ang mga salita ay parang lason na bumubuhos. Hindi ito nagkataon lang. Ito ang gawa ni Doña Estrella. Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan, sabi ni Maya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ito ay paninirang puri. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Maya. Huwag kang sasagot sa kanila, Maya. Tumingin siya sa mga reporter. Ang kanyang tingin ay matalim. This is a baseless accusation at hindi ito makakapigil sa amin na hanapin ang katotohanan. Tinulungan ni Leandro si Maya na makalayo sa mga reporter. Sa oras na yon, mas naramdaman nila ang pagkakaisa. Ang bawat atake sa kanila ay nagpapatibay lamang sa kanilang desisyon. Nag-clench fist si Leandro. Hindi kami susuko. Sa sumunod na araw, ipinagpatuloy nila ang plano. Sa tulong ni Aling Nena, nalaman nila ang eksaktong oras at lugar ng urgent board meeting at kung sino ang mga dadalo. Mayroon ding isang exit plan na inihanda si Aling Nena, isang lihim na daanan sa likod ng gusali na alam lang ng iilang matatagal ng empleyado. Habang naghahanda sila, nakaramdam si Maya ng kaba. Paano kung hindi tayo magtagumpay, Leandro? Paano kung mas malakas sila? Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Maya. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay ng lakas. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo susubok, Maya. At hindi ako mag-iisa. Nandyan ka. Tumingin siya sa mga mata ni Maya. Sa gitna ng labanan na ito, sa gitna ng mga pagsubok, may namuo sa pagitan nila na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Isang pag-ibig na nagsimula sa data, ngunit lumalim sa tiwala, sa pag-asa, at sa pakikipaglaban para sa katarungan. Gabi na ng bisperas ng meeting, nakuha nila ang isang huling piraso ng impormasyon mula kay Aling Nena, isang email na nagdedetalye ng buong Project Genesis, kabilang ang mga iligal na paglipat ng assets. Isang patunay na hindi lang diwata ang pinapalitan, kundi buong bahagi ng Valdez Holdings. Ngunit bago pa nila masecure ang lahat, dumating ang isang abiso. Ang meeting ay inilipat sa mas maagang oras at ang access sa building ay mas pinahigpit. Kailangan nating pumasok doon, Maya, sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Kailangan nating pigilan sila bago pa nila maisagawa ang transaksyon. Ang meeting ay bukas ng umaga. Ang oras ay lumilipad. Ang mga stakes ay mas mataas kaysa kailanman. Hindi lang ang mana ng kanyang ama ang nakataya, kundi ang integridad ng Valdez Holdings at ang kinabukasan ng maraming empleyado. Higit sa lahat, ang katarungan. Paano tayo makakapasok, Leandro? Tanong ni Maya. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-iisip. Lahat ng security protocols ay binago. Kailangan nating lumaban sa sarili nilang paraan, sabi ni Leandro. Naalala niya ang sinabi ng ama niya.
Delegado ay hindi inaarok. Ito ay pinagkakatiwalaan. Kailangan niyang maging karapat-dapat sa tiwalang iyon. Naisip niya ang lahat ng kanyang natutunan sa tech startup. Ang datos ay nagsasabi ng katotohanan. Kailangan niyang ipaalam ang katotohanan sa lahat. Nagpasya si Leandro na gumamit ng isang taktika na hindi inaasahan ni Doña Estrella. Hindi sila pupunta sa meeting para makipag-away. Pupunta sila para ibunyag ang katotohanan sa publiko. Sa tulong ni Aling Nena, nagawa nilang makakuha ng contact sa isang network ng mga independent journalists na matagal nang naghahanap ng scoop tungkol sa mga Valdez. Ang plano? Mag-leak ng sapat na impormasyon para makapunta ang media sa Valdez Holdings sa oras ng meeting. "This is risky, Leandro," sabi ni Maya. "Magagalit sa atin si Doña Estrella. Mas magiging agresibo siya." "Wala na tayong ibang choice, Maya," sagot ni Leandro. "Kung hindi natin ito gagawin, mananaig ang kasinungalingan." Nagtalaga sila ng lahat ng kanilang lakas at kaalaman. Nagtipon sila ng mga screenshot ng email, metadata analysis, at kopya ng voice notes ng kanyang ama. Ang bawat piraso ng ebidensya ay meticulously arranged para maging madaling intindihin ng mga mamamahayag. Kinabukasan ng umaga, bago ang itinakdang oras ng meeting, kumalat ang balita. Ang Valdez Holdings, isang powerhouse sa industriya, ay nahaharap sa isang malaking issue sa pamamahala at posibleng pandaraya. Agad na dagsa ang mga reporters sa labas ng gusali ng Valdez Holdings. Naramdaman ni Leandro ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit kasama niya si Maya at ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kalmado sa kanya. "Handa ka na ba?" tanong ni Maya, habang naglalakad sila patungo sa entrance ng building kung saan nagkukumpulan ng media. "Hinding-hindi ako naging ganito kahanda," sagot ni Leandro, at hinawakan ang kamay niya. Ang init ng kanyang palad ay nagpawi ng kaunting kaba. "Salamat, Maya." Tumingin si Maya sa kanya. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngingiting puno ng pagmamahal at pagsuporta. "Para sa katarungan, Leandro, at para sa'yo." Nang makalapit sila, agad silang kinuyog ng mga reporters. "Mr. Valdez, totoo po bang may ebidensya kayo ng pandaraya sa Valdez Holdings? Miss Rios, ano po ang papel niyo sa kasong ito?" Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Leandro si Doña Estrella na lumabas mula sa isang sasakyan kasama ang kanyang mga abogado. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang presensya ng media. Biglang may lumapit na isang reporter kay Leandro. "Mr. Valdez, some sources are saying that you're just doing this out of spite because you were cut off from the inheritance. What can you say about that?" Tumingin si Leandro sa reporter at pagkatapos ay sa mga kamera. Hinigpitan niya ang hawak kay Maya. "Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa mana. Ito ay tungkol sa katotohanan. At ang katotohanan ay may malaking pandaraya na nangyayari sa Valdez Holdings." Sa tabi niya, si Maya ay nakatayo ng matatag. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Siya ang liwanag niya sa dilim. Ang Valdez Holdings boardroom ngayon ay tila isang korte. Hindi ito ang Pasig Regional Trial Court, ngunit ang bawat tingin, bawat salita ay tila isang hatol. Sa isang banda, nakaupo si Doña Estrella. Ang kanyang mukha ay matigas, puno ng pagkabigla at galit sa presensya ng media sa labas. Sa kabilang banda, si Leandro kasama si Maya at ang kanyang abogadong si Attorney Reyes, isang matanda ngunit matalino at prinsipyong abogado na nakita ang katotohanan sa kwento ni Leandro. Nagsimula ang urgent board meeting. Sa gitna ng matinding tensyon, si Doña Estrella, pinilit na magpanggap na kalmado, ay sinimulan ang kanyang presentasyon tungkol sa Project Genesis, isang serye ng mga transaksyon at paglilipat ng assets na, ayon sa kanya, ay para sa ikagaganda ng kumpanya. This Project Genesis, simula ni Doña Estrella, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad.
ay ang kinabukasan ng Valdez Holdings. Ito ay binuo ng aking yumaong asawa, Mr. Armando Valdez, at ako ang itinalaga niyang magpapatuloy nito. Agad na tumayo si Attorney Reyes. Your Honor, and members of the board, we object to the premise of this presentation. My client, Mr. Leandro Valdez, has substantial evidence that this so-called Project Genesis is based on a fraudulent will and the transactions being discussed are illegal. Nagsimula ang sagutan. Ang mga abogado ni Doña Estrella ay agresibo. Sinisikap na i-discredit si Leandro na sinasabing siya ay bitter lamang dahil sa pagkawala ng kanyang mana. Mr. Valdez ay isang taong nawalan ng direksyon matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, sabi ng abogado ni Doña Estrella. Ang lahat ng kanyang akusasyon ay galing lamang sa kanyang galit at pagkabigo. Walang ebidensyang matibay. Tumingin si Maya kay Leandro. Isang simpleng kumpas ng ulo ang ipinahiwatig niya. Huwag kang bibitiw. Tumayo si Attorney Reyes. Kung gayon, ipresenta natin ang ebidensya. Inilabas ni Maya ang kanyang laptop at ikinabit sa projector. Ang unang ipinakita ay ang metadata analysis ng electronic copy ng Diwata. Lumabas ang mga petsa, ang mga oras, ang mga system logs na nagpapakita ng manipulasyon pagkatapos ng pagkakoma ng ama ni Leandro. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid, ngunit hindi sumuko si Doña Estrella. Ang data ay madaling i-fake, Attorney Reyes, sabi niya. May paghamak sa kanyang boses. Sino ang makapagsasabi na hindi yan gawa-gawa lang ninyo? Kung gayon, sabi ni Attorney Reyes, ipresenta natin ang isang mas matibay na ebidensya. Inilabas ni Maya ang huling piraso ng ebidensya na kanilang nakalap, ang mga voice notes ng ama ni Leandro. Ang silid ay nabalutan ng katahimikan habang umaalingaw-ngaw ang boses ng yumaong Mr. Armando Valdez, ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang mga babala tungkol sa kanyang signature. At ang huling bulong, ang dating katiwala, si Mang Ben. Bakit? Nang marinig ang pangalan ni Mang Ben, naramdaman ni Leandro ang tensyon sa silid. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Doña Estrella. I object, biglang sabi ng abogado ni Doña Estrella. Hearsay, hindi ito valid na ebidensya. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Reyes. Mayroon pa kaming isang saksi, Mr. Benigno Cortez, also known as Mang Ben. Pakiusap, papasukin po siya. Nagulat ang lahat, lalo na si Doña Estrella. Naging puting-puti ang kanyang mukha. Pumasok si Mang Ben. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Hindi makatingin kahit kanino. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Mang Ben, simula ni Attorney Reyes, ang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Can you please tell the board what you know about the fraudulent will and Project Genesis? Nanginginig ang mga kamay ni Mang Ben. Tumulo ang kanyang luha. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang totoo po, pinilit ako ni Doña Estrella. Ang bawat salita ni Mang Ben ay parang suntok sa mukha ni Doña Estrella. Ang totoo po, pinilit ako ni Doña Estrella. Nanginginig ang kanyang boses. Inutusan niya po ako na tulungan siyang manipulahin ang mga dokumento, ang Diwata, at ang mga records ng kumpanya. Akala ko po ay para sa Valdez Holdings. Pero sinabi niya po na kailangan niyang kontrolin ang lahat. Dahil si Leandro, wala raw po siyang tiwala kay Leandro. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Ang mga miyembro ng board na dati walang emosyon, ngayon ay nababalutan ng pagkabigla at pagkadismaya. Kasinungalingan. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Sigaw ni Doña Estrella, ang kanyang kalmado na fasad ay tuluyang nagiba. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Binayaran niyo lang yan para siraan ako. Binayaran niyo ang isang traidor. Ngunit hindi natinag si Attorney Reyes. Mr. Cortez, maaari mo bang sabihin kung anong kapalit ng pagtulong mo kay Doña Estrella? Yumuko si Mang Ben.
Binigyan niya po ako ng malaking pera para sa pamilya ko. Ang aking asawa po ay may malubhang sakit, kaya po ako napilitan. Lumuluha siya. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. Patawarin niyo po ako, Leandro. Patawarin niyo po ako, Sir Armando. Sa sandaling iyon, ipinresenta ni Maya ang isang huling ebidensya sa screen. At ito po, isang audio recording. Ang full version ng huling voice note ng yumaong Mr. Valdez. Kabilang po dito ang isang bahagi kung saan narinig ang pag-uusap ni Doña Estrella at Mang Ben. Pinaplano ang pagmanipula ng diwata habang nasa kritikal na kondisyon si Mr. Valdez. Narinig ang pagtawa ni Doña Estrella. Isang malamig at kalkuladong tawa. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sound engineering. Ngunit ang audio ay nagpapatuloy. Malinaw na narinig ang boses ni Doña Estrella, puno ng pagmamalaki at kasakiman. Ang kanyang mga salita ay bumubuo ng isang kompletong larawan ng kanyang panlilinlang. Ang Project Genesis ay isang cover-up lamang para sa kanyang pagkuha ng kapangyarihan. Hindi na makakibo si Doña Estrella. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding galit at desperasyon. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap ay naglaho. Nakatayo si Leandro, tahimik. Wala siyang ngiti ng pagtatagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na sakit. Ang sakit ng pagtataksil, hindi lang sa kanyang ama, kundi sa buong pamilya. Tumingin siya kay Doña Estrella. Nakita niya ang isang babaeng biktima ng sarili niyang kasakiman. Ang desisyon po ng board, sabi ng chairman, ang kanyang boses ay seryoso, ay ideklara na void at walang bisa ang huling diwata ng Mr. Armando Valdez. Ang lahat ng transaksyon sa ilalim ng Project Genesis ay freeze at si Doña Estrella Valdez ay haharap sa kaso ng financial fraud at perjury. Parang gumuho ang mundo ni Doña Estrella. Ang mga miyembro ng board na dating sumusunod sa kanya, ngayon ay tumatalikod na. Ang mga tingin nila ay puno ng pagkamuhi at paghamak. Ang hiya, ang matinding hiya. Habang papalabas si Doña Estrella, inaalalayan ng security, tumigil siya sa harap ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay parang apoy, puno ng galit na hindi maipaliwanag. Hindi pa tapos, Leandro. Banta niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Babayaran mo to. Babalik ako para sirain ka. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang bagay ang napansin ni Leandro. Sa kaibuturan ng mga mata ni Doña Estrella, may nakita siyang takot. Ang takot ng isang taong nawalan ng lahat. Kinuyom ni Leandro ang kanyang kamao. Hindi ito tapos, alam niya. Pero ngayon, meron siyang Maya. At ang katotohanan, ang salita ni Doña Estrella ay umalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Leandro. Hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagbigay takot. Sa halip, naging paalala ito na ang laban para sa katarungan ay patuloy, ngunit hindi na siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Maya, ang liwanag niya sa dilim. Matapos ang kaguluhan, Valdez Holdings ay nasa isang transition period. Kailangan ng malaking pagbabago. Mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababang empleyado, kailangan nilang ibalik ang tiwala at integridad. Leandro, bilang lehitimong tagapagmana, ay bumalik sa Valdez Holdings, hindi bilang isang taong puno ng paghihiganti, kundi bilang isang visionary. Ang kanyang karanasan sa tech startup sa Quezon City ay nagbigay sa kanya ng pananaw na iba sa dating Valdez Holdings. Isang pananaw na mas malapit sa katotohanan, sa datos at sa tao. Hindi natin ibabalik ang nakaraan, sabi ni Leandro sa kanyang unang board meeting bilang CEO. Bubuuin natin ang isang bagong Valdez Holdings, mas transparent, mas patas, at mas makatao. At kasama niya sa pagbuo nito si Maya. Siya ang naging Chief Technology at Ethics Officer ng Valdez Holdings. Ang kanyang husay sa digital forensics
ay hindi lamang ginamit para sa katarungan, kundi para rin sa pagpapatupad ng mas matibay na seguridad at transparency sa lahat ng operasyon ng kumpanya. Magkasama silang nagtatrabaho, ang kanilang mga ideya ay nagtatagpo, ang kanilang mga puso ay lalong nagkakaugnay. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, umupo sila sa opisina ng dating ama ni Leandro. Ngayon, opisina na ito ni Leandro. Ang Makati skyline sa labas ng bintana ay tila nagbago. Hindi na ito malamig at mayabang, kundi puno ng pag-asa. Naalala mo ba ang sinabi ng tatay mo? Tanong ni Maya. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga ilaw ng syudad. Ang delegado ay hindi inaarok. Ito ay pinagkakatiwalaan. Oo, sagot ni Leandro. Hinawakan ng kamay ni Maya. At ngayong naiintindihan ko na, hindi lang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kung paano mo ito pinangangalagaan, paano mo ito pinapalago, at higit sa lahat, kung kanino mo ito ibinabahagi. Ngumiti si Maya. Napakalayo na ng narating mo, Leandro. Mula sa isang taong nawawalan ng pag-asa, naging isang leader ka, isang taong may integridad. Tumingin si Leandro kay Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ko magagawa ito kung wala ka, Maya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng yaman ay nasa bank account. Ang tunay na yaman ay ang tiwala, ang katotohanan, at ang pagmamahal. Isang gabi, pag-uwi nila sa bahay ni Leandro, hindi na ang apartment sa Quezon City, kundi isang mas maluwag at mainit na tahanan. Naghanda si Leandro ng isang simpleng dinner. Candlelight. Soft music. Ito ang unang pagkakataon na talagang nakapagpahinga sila pagkatapos ng lahat. Nang matapos silang kumain, lumuhod si Leandro sa harap ni Maya, hawak ang isang maliit na kahon. Nandoon ang isang singsing. Simple, ngunit eleganteng singsing. Maya Rios. Simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at pagmamahal. Ikaw ang liwanag ko. Ikaw ang puso ko. Ikaw ang aking katarungan. Will you marry me? Lumipas ang ilang taon. Ang Valdez Holdings, sa ilalim ng pamumuno ni Leandro at Maya Valdez, ay naging simbolo ng transparency at corporate social responsibility. Hindi na lang ito isang corporate giant. Ito ay isang kumpanyang may puso na pinahahalagahan ang bawat empleyado at ang bawat miyembro ng komunidad. Ang Project Genesis ay nabago at naging isang inisyatibo para sa sustainable development at community empowerment sa halip na kasakiman. Si Doña Estrella ay nagbayad para sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pangalan ay naging babala sa mga nagnanais na samantalahin ang kapangyarihan. Bagamat may bahid pa rin ng kirot ang alaala ng pagtataksil, natutunan ni Leandro na magpatawad, hindi para kay Doña Estrella, kundi para sa sarili niya, para sa kanyang kapayapaan. Si Leandro at Maya, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa piling ng mga kaibigan at pamilya malayo sa mga kamera at media hype ng Makati. Ngayon, mayroon na silang isang anak na lalaki, si Arlo, na ipinangalan sa lolo nitong si Armando. Madalas silang bumabalik sa maliit na karinderya sa Quezon City, kung saan nagsimula ang lahat. Doon, habang kumakain ng adobo at sinigang, ikinukwento nila kay Arlo ang kanilang kwento. Dito kami nagkakilala ng mami mo, sabi ni Leandro, habang pinipisi lang kamay ni Maya. At dito, natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi nasa mga gusali o sa bank account. Nasa puso, nasa tiwala, nasa pagmamahal. Nakangiti si Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Ang pinakamahalagang pamana na iniwan ng lolo mo, Arlo, sabi niya, ay hindi ang kumpanya, kundi ang aral na ang katotohanan ay laging mananaig at ang pagmamahal ay ang pinakamalakas na sandata. Si Leandro Valdez, ang dating weakling na inakalang walang saysay,
ay natagpuan ang kanyang lakas. Si Maya Rios, ang babaeng ayaw magtiwala sa mga mayayaman, ay natagpuan ang kanyang pag-ibig sa isa sa kanila. Magkasama, binuo nila ang isang pamilya at isang legacy na mas matibay kaysa sa anumang diwata o kasakiman. Sa bawat hininga, sa bawat tibok ng puso, ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng sakit, ng pagtataksil, at ng mga pagsubok, ang pag-asa ay hindi nawawala. At ang tunay na delegado, ang tunay na pamana, ay ang pagmamahal na kayang bumuo, magpatawad at magpagaling ng bawat sugat. At ang tunay na delegado, ang tunay na pamana, ay ang pagmamahal na kayang bumuo, magpatawad at magpagaling ng bawat sugat. At sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, nais ko ring mag-iwan ng ilang salita sa inyo. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras at puso sa bawat yugto ng kwentong puso na ito. Habang isinusulat ko ang bawat pahina, lalo na ang mga sandali ng pagtataksil at ang pagluluksa ni Leandro, naramdaman ko rin ang bawat kirot. May mga oras na halos hindi ko naisulat ang mga eksena ng labis na pananakit. Ngunit alam kong sa pamamagitan nito, mas mararamdaman natin ang halaga ng pagbangon at pagpapatawad. Ito ang aking personal na paalala na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may pag-asa pa rin. Ang kwentong ito ay hindi lamang galing sa imahinasyon. Ito ay pinaghalong inspirasyon mula sa mga tunay na laban ng puso ng mga taong pinipiling manindigan para sa katotohanan sa gitna ng kadiliman. May mga Leandro at Maya sa ating paligid na patuloy na naghahanap ng katarungan at tunay na pag-ibig. Kahit sa pinakamadilim na panahon, tandaan nating mayroong isang maliit na apoy ng pag-asa na naglalayab sa ating puso. Ang pag-ibig, tulad ng isang buto, ay kailangan ng pag-aalaga at pagtitiwala upang ito ay mamulaklak. At sa paglubog ng araw, laging may bagong bukang liwayway. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa ating kapayapaan. Ngayon, matapos ang lahat ng ating pinagdaanan, nais kong itanong, ikaw ba? Sa inyong sariling paglalakbay, kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa'yo ng labis o mas pipiliin mo ang katarungan na may kalakip na kirot? Naway ang kwentong ito ay mag-iwan ng marka sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang aming pinagsamahan, pakiusap, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, i-like ang video, at mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Ang inyong tagapagsalaysay, Clara Pamagat ng Kwento. Ang pamana ng puso kwento ng ating kwentong buhay, isinalaysay ni Clara.